Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay si Kamanong. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sa ating lahat po mga katambay, saan man sulok ng mundo tayo naroon. Maingatan nawa po tayo. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Samahan niyo po ako itong kaganapan po at nangyayari pong botohan sa Amerika mga katambay. At hindi po naging maganda ang resulta po, ang magiging resulta sa Democrat mga tambay. Alam naman po natin ang Democrat po ang nakaupo po ngayong presidente sa Amerika at ito po ay halos kaalyado ng Pangulong Marcos at talagang iniidolo niya po yata ang Pangulong Biden, di ba? Dahil po napakadalas niya po nagpunta. Hindi lang po isang beses siyang nagpunta sa Amerika dito po sa sinasabing pagkikita po nila ng presidente ng Amerika na si Joe Biden. At ngayon po, nanganganib po mga katambay dahil alam naman po natin kung mananalo po ang presidente Donald Trump, ito po ay malapit po ito. Malapit po ito sa hindi po ito nagkaproblema sa dating Pangulong Duterte. Ligid po sa atin yan, hindi po ligid. Nagkaproblema po, di ba, noong mga panahon na yon, sa Democrat, di ba? Dahil ang dating Pangulong Duterte ay talagang namura pa nga, di ba? Namura pa ang nagdaang Democrat president na si Barack Obama. Pero ngayon, ano kaya ngayon ang sitwasyon ng Pangulong Marcos kung mananalo po at panalo na ang isang Republican president katulad ni Donald Trump? Ito po, pakinggan po natin ang speech po ng nagbabalik pong Pangulo ng Amerika, si President Donald Trump mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having... Yan po mga tambay, mahaba po at putulin na natin. Congratulations po sa presidente po. Ito pong nagbabalik na presidente po ng Amerika. Ito po yung nanalo na po ito. Naka-isang termino na po. Kaya lang po, natalo po siya. Dahil alam naman po natin sa Amerika ay bali 8 years po ang termino po ng presidente. Kaya lang po, 4 years po yata ang kanilang
unang term. Second term po, another 4 years, kaya po nagiging 8 years po. Alam naman po natin yung 4 na taon niya ay nakuha na po ng Donald Trump. Yung unang termino niya, 4 years. Magse-second term po sana siya, di po ba? Kaya lang natalo siya ni Joe Biden, mga katambay. Kaya po, meron pa siya another 1 term. Ngayon po, last term na po ng nananalo po o panalo na halos na si Donald Trump. Hindi pa rin po tapos, mga katambay, ang bilangan habang binablog ko po ito. Pero lead po ang Donald Trump, ang Republican President. Lead po siya dito kay Kamala Harris, ang pambato po ng Democrat. Alam po natin sa Amerika, electoral vote po ang ginagamit yan. Electoral vote. Numbers po by state. Kaya po sa dami sa dami po ng tao sa Amerika, ilang milyon, mga tambay. Ilang daang milyon ng tao sa Amerika, mga tambay. Pero nagtatapos po ang kanilang pagkapanalo ng isang presidente sa Amerika ay nagtatapos lang po sa 270 electoral votes, mga tambay. Biriin niyo yan. Bumoboto po how many hundreds of million. Pero ang kailangan mo lang numero ay 270, mga katambay. 270 lang Kasi hindi naman po kinakount lahat ang boto ng tao. Talagang by state lang po, electoral vote. Meron lang pong binibigay na numero bawat state, mga katambay, sa Amerika. Ang galing, ano? Ang galing talaga pagka federal system ang government mo. Di ba? Bilhin nyo po, ngayon po, kasi halos konting-konti na lang po. Halos panalo na nga po ang Donald Trump dahil meron na po siyang 266, mga katambay. At patuloy pa rin po na binibilang pa po ang mga boto sa bawat state, mga katambay. At ito po sigurado na dahil 4 points na lang po. Pagka ito po ay in-upload ng inyong lingkod, panalo na po. Makukuha niya na po yung 270 para po sa kanyang pangalawang termino bilang presidente ng Amerika, mga katambay. Papalitan niya na ang Joe Biden, ang Republican, na kaibigan po ng Pangulong Marcos. At ito po, malaki po kasi ang lamang niya dito po sa Republican na kalaban niya po kay Harris, mga katambay. 219 votes pa lang po ang nakukuha niya sa electoral votes. At siya po yung 266. At nakuha na rin po. Sa ngayon po, sigurado na po na nakuha rin po na ang Senate seat po ng Republican. Kaya po napakaganda po bilang sa isang presidente ng Amerika na makuha mo pa rin po ang House and Senate. Kasi wala kang magiging problema lalo sa mga panukala mo o yung mga gusto mong gawin, di ba? Hindi nahaharang basta-basta ang iyong mga proyekto, di ba? Kaya napakaganda po sa isang nagbabalik na Donald Trump na nakuha niya na po ang Senate, mga katambay. Ang Republican din po ang hahawak ng Senate. At sa ngayon po ay lumalamang din po ang Republican sa House. At hindi pa naman po tapos ang bilangan. Pero nanunguna po o lead ang House po sa bilangan po ang Republican, mga katambay. Republican. Nasa 200 plus na po sila at 172 ang Democrat. Kaya ito po, napakahirap pong sitwasyon ito, mga katambay, dahil ipipix po sa talumpati po ng nagbabalik na presidente na si President Donald Trump. Ipipix niya. Iaayos niya ang Amerikang muli. Dito po sa nangyari sa Amerika, di ba? Sa nangyari sa Amerika, dahil alam naman po natin ang Amerika ay nagkakaproblema rin po ang kanilang ekonomiya. Di ba? Dahil nga po sa nagkaroon po ng malawakang giyera sa ating mundo. Dahil po ito dahil din po sa isa sa sumusuporta sa giyera, lalo po sa Ukraine, di ba? Na hanggang ngayon ay hindi po na natitigil po ito, mga katambay, di ba? At ganun din po sa Middle East. At alam naman po natin ng Donald Trump ay hindi po siya nagkaroon ng history nung siya po ay nanungkulan ng 4 na taon. Hindi niya po pinapayagan ng giyera hanggat maaari, di ba?
Siya pa nga lang, siya pa nga lang kauna-unahang presidente rin ang nakipag-usap at talagang pumunta halos, di ba? Sa bansa na mayroong presidente rin buang. Di ba? Ang North Korea. Dahil nga ito ay nag-aalburuto, di ba? Pinuntahan po yan at kinausap ng Donald Trump. At nanahimik, di ba? Nanahimik ng mga panahon na yun na siya ay presidente. Dahil ang Donald Trump ay madiplomasya. Kung hindi kanya makukuha sa diplomasya, doon ka magkakaproblema sa kanya. Pero hanggat maaari, ang President Donald Trump sa nakikita na inyong lingkod, talagang siya ay pang-ekonomiya. Maano po siya sa ekonomiya, mga katamay. Hindi po siya mahilig sa digmaan o giyera. Kaya yan po magiging malaking problema po. Una, ng ating bansa, mga katamay. Dahil alam naman po natin ang ating bansa ay talagang Amerika ang inaasahan para tayo maging matapang at suportado dito po sa ating iringan at nagmamalaki ang ating bansa sa China, mga katamay. Yan ang mabigat na problema natin ngayon, mga katamay, lalo po ang Pangulong Marcos. Dahil ito po yung nakasandal sa Amerika, lalo po sa Democrat na ngayon po yung matatalo o talo na ang Democrat, mga katamay. Lahat po halos ng suporta o sinasabing ngipin o power ng Democrat ay mawawala po sa politika. Makokontrol po ito ng Republican kung saan nahandun po ang Donald Trump. Kaya ito po, medyo nakakalungkot po ito para kay President Marcos, mga katambay, kay President Marcos Jr. At alam din po natin, noong mga nakaraan po na kasagsagan din po ng pangangampanya, di ba? May umuugong din pong balita, di ba? Na pag nanalo raw po ang President Trump at makabalik sa power, ay kukumbidahin din po daw niya sa kanyang talumpati. Dahil mangungumbida po yan di ba? Ng mga presidente. Di ba? Pag nanumpa na po yan, manunumpa po yan Di ba? Next year na po yan, mga katambay. Kaya isa po sa kukumbidahin sa kanyang victory, sa kanyang panunumpa bilang presidente na naman ng Amerika, ay ang Vice President Sara Duterte. Umuugong po yan, mga katambay. Di ba? Dahil hindi po ligid sa ating kaalaman na ang Donald Trump ay meron din pong pinagsamahan at talagang naging maayos naman po ang relasyon ng Amerika nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, kahit papaano nung maging presidente po ang Donald Trump. Hindi lang po naging maayos ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte nung presidente po ay si Barack Obama ng Democrat, di po ba? Kaya po nagkaroon po ng maayos na pag-uusap din po noong mga panahon po na huling termino po ng Donald Trump noong mga panahon na yon. Kaya lang po hindi po siya pinalad na makuha niya yung second term. Kaya may history na po na may mabuti pong ugnayan ang President Donald Trump sa mga Duterte. Kaya hindi po malayo na yung umuugong pong mga balita na kukumbidahin ang Vice President na papupuntahin sa Amerika dahil sa panunumpa ng Donald Trump. Hindi po malayo yan, mga katambay. Dahil nga sa nabanggit po natin na malapit din po nung panahon po na presidente pa siya at ang dating Pangulong Duterte. Ngayon po natin malalaman po ang tapang po ngayon. Ang tapang po ng ating Pangulo, lalo po sa West Philippine Sea, napakatapang po. Dahil po nahandyan po ang suporta ng Amerika. Dahil nga po ang Amerika di po ba, naglagay na po ng napakaraming base ng Amerika sa atin. Ilan na pong naitatayo nila. At nagdala na rin po sila ng mga panggera dyan. Mismo ang kapatid ng Pangulong Marcos ay talagang nagtalumpati dyan at nagpahayag. Di ba? Meron siyang mga pahayag, pati yung sa Ilocos Norte ay meron na po doon mga missile na nilagay po ang mga Amerikano. Di ba? Na malapit po daw sa kanilang residence area, mga katambay. Ganun po katindi. Kaya po dito po, ang Pangulong Marcos ay talagang medyo nalalagay din po siya sa alanganin ngayon. Dahil nga po nakasuporta siya. Nakita naman po natin kung gaano po sumuporta
ang Pangulong Marcos sa Democrat President at dumalaw din po sa Pilipinas ang si Kamala Harris, di ba ba? Ang tumatakbo pong presidente ng Democrat. Alam po natin, di ba ba? medyo medyo may something diyan. Tingnan po natin kung kasi po sa nakikita po ng inyong katambay, nakikita ko po kasi mga katambay, talagang hindi po susuporta ang Donald Trump, lalo po sa mga hindi naman po makikinabang ng husto ang Amerika. Dahil katulad po niyan, ibabangon niya pong muli ang mga ginawa po ng nakaraang administrasyon, lalo po ng Democrat. Dahil una-una po, napakarami pong problema. Kaya nga po, nakita po natin ngayon kung gaano po halos napakalaki ng lamang ng Donald Trump. Samantalang sila ang nakaupo, di ba ba? Ang nakaupo po ngayon ay Democrat, pero ang mga Amerikano ay talagang hindi na nila nagustuhan ang pagpapatakbo po ng Democrat, mga katambay. Dahil kung tutuusin, halos nasa kanila ang power sa Democrat, pero wala pong nagawa yung power nila. Saka halos alam naman po natin ang media. Ang media rin po sa Amerika ay nakatutok din po sa Democrat. Medyo lamang po sa kanilang Democrat pagdating sa media. Di po ba? Nakikita naman po natin yan. At ganun din po ang napakaraming mayayamang tao sa Amerika ay sumusuporta po sa Democrat. At nagpapasalamat lang din po si Donald Trump, si President Trump, ay hindi siya iniwanan ng isa pong bilyonaryo, di ba? Yung may-ari ng Tesla, mga tama, si Elon Musk, di ba? Yun lang po ang kanyang talagang naging panlaban din. Alam naman po natin sa Amerika, hindi po uso ang bilihan ng boto sa Amerika, mga katamay. Nagdo-donasyon po ang tao ron. Donation po. Tao ang nagbibigay ng donation para sa kanilang campaign, mga katamay. Ganun po sa Amerika. Kaya po walang vote buying po ron. Yun lang po kagandahan pagdating po ng botohan sa Amerika. Hindi uso ang bilihan. Ikaw mismo na botante ang magbibigay ng pondo sa mga politiko. Galing, ano? Kaya iwas po ang korupsyon. Di ba ba? Saka po talagang politiko po na maglilingkod din. Majority ang nagiging politiko sa Amerika. Dahil nga po, wala po sa kanila yung mayaman ka, mahirap ka, o middle class ka na politiko. Pwede po kasi tumakbo sa Amerika kahit hindi ka bilyonaryo eh. Dahil hindi mo naman kailangan mamili ng boto. Di ba? Hindi ka tulad sa ating bansa. Kailangan marami kang pera para maging politiko ka. Dahil unang-una, gagastos ka. Gagastos ka eh. Di ba? Hindi ka tulad sa Amerika. Ikaw ang bibigyan ng panggastos mo. Yun ang kagandahan sa Amerika. Kaya po, ang mga politiko po nila, talagang nakakakuha sila ng mga matitinong politiko. Talagang magpapaunlad ng kanilang ekonomiya, ng kanilang bansa. Hindi katulad sa ating bansa, ang karamihan po nagiging politiko ay hindi po makabayan, pang sariling interest lang dahil namimili at nagbabayad sila para sila'y manalo. Di ba? Hindi po para sila sa bayan. Dahil bayad di ba? Kaya dito po mga katambay, sa nakikita po ng inyong lingkod, hintayin po natin ang impact po nito sa Pilipinas dahil napakarami pong pinangako po ng Democrat. Alam naman po natin kung gaano po nangako ang Democrat President sa Pilipinas, lalo po pagdating sa suporta, lalo po sa iringan po ng Pilipinas at ng China. Dahil nga po nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, talagang may pag-uudyok na po ang ating Pangulo dahil pinaghahanda na po niya ang ating mga kasundaluhan at pati po ang ating mga kababayan, lalo po yung mga malalapit po rin sa norte, Batanes, talagang pinaghahanda na rin niya para maging reserve in case of magkaroon po ng giyera ang ating bansa. Di po ba? Halos lahat pinaghahanda niya. Ngayon po kaya, ano po kayang tapang ang maipagmamalaki ngayon ng Pangulong Marcos Jr. na yung kanyang yung susuporta sa kanya ay natalo ang Democrat. Patay kang bata ka, mga katambay. Saan pupulutin ang ating bansa? Saan kaya pupulutin ang tapang ng Pangulong Marcos Jr. ngayon? Kung nanalo po ngayon at iba na po ang pulisiya ng
Pangulong Trump. Iba na po. Pag nag-iba po ang pulisiya niyan, lalo po pagka yan tungkol sa mga gera at involve ang Amerika, dahil po ang Amerika ay gusto pong makabawi dahil po sa nangyari po sa kanila, lalo sa ekonomiya. Bumagsak po. Napakarami po. Marami pong nahirapan at naghirap ng mga Amerikano. Bumagsak po ang kanilang napakalaki din po na inflation nila, lalo po sa trabaho. At napakataas din po ng mga bilihin sa Amerika, mga katambay. Di po ba? Kaya yan po ang naging dahilan kaya po nanalo ang President Trump dahil po sa hinaing ng mga Amerikano na ayaw na nila na ipagpatuloy ng Democrat President na si Joe Biden. Ang nangyari po na talagang pahirap po sa mga Amerikano ang lahat ng ginawa. Dahil Amerikano po nagsasakripisyo. Yung mga taxpayer din po kasi ng Amerika nagsasakripisyo po sa ginagawa po ng President ng Democrat, lalo po sa giyera. Dahil alam naman po natin ang giyera, ang ginagamit po diyan ay pampasabog. Mga missile na ginagastusan po yan ng milyon-milyon, bilyong-bilyong dolyar. Kaya po yan galing po sa taxpayer po yan ng mga Amerikano. Kaya hindi po nila na magugustuhan yan basta-basta. At talagang buong mundo po ang nagka-problema po, di ba? Lahat po'y nagtaasan. Isa po sa dahilan nagtaasan, di ba? Isa po yan giyera, di ba? Lalo ang ating produkto, lalo sa langis, di ba? Problema natin yan, di ba? At yung sinasabi po mga pati sa pagkain, di ba? Nagka-problema tayo. Pati na nga yung harina natin, di ba? Yung mga trigo, dahil nga po yan napakarami sa bansang Ukraine. Yung mga ginagawa nating mga tinapay, yung mga pizza, di ba? At pati po langis. At meron po yan sa Russia, di ba? Kaya tingnan po natin mga tambay at abangan po natin kung ano po mangyayari sa ating bansa. Sana po hindi rin po hindi rin po magkaroon ng problema ang ating bansa, lalo po ngayon. Wala na pong kakampi ang Pangulong Marcos na kanyang iniidolo. Sana tulungan pa rin po siya ng President Trump sa kabila ng nakita ng President Trump ang pagiging one-sided po yata ng Pangulong Marcos, mga tambay, pagdating po sa politika sa Amerika. Tingnan po natin. Ngayon, sa nakikita po na inyong lingkod, lumalamang po ang Vice President Sara Duterte pagdating po sa usapin sa Amerika. Iba na po ngayon ang sitwasyon sa panahon po ngayon ni Donald Trump. Alam naman po natin, may history po ang Donald Trump pagdating po kay dating Pangulong Duterte. Naging maayos po ang kanilang samahan. Kaya po ngayon, malalaman po natin kung ipagpapatuloy po ni Donald Trump ng bagong presidente ng Amerika yung kanilang magandang ugnayan sa mga Duterte at hindi po sa Marcos. Dahil ang Marcos po ay nakita po natin, suportado niya po ang Democrat, hindi po ang Republican. Yan po mga katambay, nakakalungkot mga katambay, nakakalungkot. Nakakalungkot po ito para sa isang presidente na hangad niyang manalo dahil yung suportang inaasahan niya na ibibigay daw na suporta sa ating bansa, lalo dito sa Iringan na pinagyayabang na natin, na kaya natin na pulbusin o manalo sa giyera, lalo sa China. Pero yung pinagmayayabang natin na tutulong sa atin, yung presidente at susunod sana ng presidente na Democrat ay olats, mga katambay. Saan kaya pupulutin ngayon ang yabang ng isang Pangulo ng Pilipinas? Yung yabang niya. Yung pinaka-powerful na bansa na sinasabi po, di ba, alam po natin yan sa buong mundo, pinaka-powerful ang bansang Amerika pagdating po sa digmaan. Pero yan pa ngayon ang naging problema ng isang Pangulo ng Pilipinas. Yung inaasahan mo na nangako sa'yo, na susuportahan ka, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, patay kang bata ka. Dahil yung nanalo ngayon, hindi niya polisiya ang digmaan. Isa po yan. At magkakaroon na rin po ng problema ang China niyan. Dahil nga po, alam naman natin si Donald Trump din po, di ba? Pagdating sa ekonomiya, ay hindi po nagpapadaig yan. Kaya yan po, babalik na naman po yung mga pinapataw niya po mga buwis, di ba? May mga buwis po yan
lalo yung mga nanggagaling po sa labas ng Amerika at papasok sa Amerika, ay papatawa na naman po niya yan ng malalaking buwis, mga katambay. Kaya isa rin pong problema rin ng mga magninegosyo, lalo yung ang China, di ba? Ang China ay napakalaking negosyo po sa Amerika niyan. At isa po sa bumubuhay ng ekonomiya rin po ng Amerika, ang China. Dahil lalo po sa mga produkto, mga katambay. Kaya po, yan po mga katambay, kino-congrats po natin. Congratulations po, ang bagong presidente po na si Donald Trump. Sigurado na po, hindi na po matatalo yan, mga katambay. Wala nang katalo-talo ang President Trump, mga katambay. Dahil ang kinukuha na lang po, iniintay niya lang ay 4 points na lang. 4 points. Sa history. Saka isa pa, bago tayo magtapos, mga katambay. Sa history din po kasi na Amerika, wala pa pong nananalong babae. Itama niyo po si Kamanong. Wala pa. Wala pang nananalong babae na presidente sa Amerika. Puro lalaki. Di ba? Hindi natin alam bakit wala pang babae. Kahit anong galing, di ba? Kahit po yung pinaka-popular na babae, di ba? Na asawa po ni Bill Clinton, naging presidente, si Hillary Clinton, di ba? Napaka-popular po niyan. Pero hindi po siya nanalo. Siya po yung pinaka-popular. Mas popular po siya rito kay Harris. Pero hindi pa rin po nanalo. Kaya po, bakit po kaya? Nagtatanong din si Kamano, bakit po kaya walang makalusot o manalong babae lalo po sa pagiging presidente ng Amerika? Kung meron po kayong alam, mga tambay, bakit kaya? Nagtatanong din si Kamano, bakit kaya hindi pa tanggap yata? Hindi pa kaya tanggap ng mga Amerikano ang isang presidente na babae sa kanilang bayan, sa kanilang bansa? Dahil napakarami na pong presidente nagdaan sa Amerika, pero wala tayong nabalitaan at wala tayong nakita sa kanilang history na may babaeng namuno. Di ba? Ito po, pangalawang babae na po ito, natalo. Si Clinton at si Harris. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Sana po, kung alam nyo po, mga kababayan ko, kung bakit ayaw ng mga Amerikano o talaga ba nagkakataon lang o ayaw talaga nila ng isang babaeng leader sa kanilang bansa o talagang talo lang, di ba? Kung meron po kayo alam sa mga ganyang history ng Amerika, kung bakit walang nananalong babae o hindi sa kanilang bansa, di ba? Muli po si Katambay Manong, congratulations po kay Donald Trump at syempre po, i-congrats na rin po natin si VP Sara at mga Duterte dito po sa pagkakapanalo po ni Donald Trump. At tingnan din po natin kung ano naman po ang kahinatnan po ng matapang po nating presidente na si President Bongbong Marcos Jr. dito po sa pagkakatalo po ng kanyang kaalyado na Democrat. Republican na po ngayon ang presidente ng Amerika. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po ang mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.